Ipanawagan ng grupong karapatan sa mga mambabatas ngayong araw ng mga kaluluwa. Anila dapat magkaroon ng pagdinig para sa mga umano'y biktima ng enforced disappearances. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa pag-aalay ng mga bulaklak, pagtitirik ng kandila, at mga sinulat na liham at tula, ginunita ng mga kaanak ng mga desaparecidos o mga biktima na sapilitang pagkawala ang araw ng mga kaluluwa sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Pero hindi pa namin kayo nakikita. Kundi sa alaala lamang at gunita. Kabilang sa mga patuloy pang pinag-ahanap ang aktivistang si Jonas Burgos na dinukot noong April 28, 2007. Sariwa pa rin sa kapatid niyang si JL ang nangyari, 17 taon na ang nakalilipas. Pero ang mas masakit, hindi raw nila alam kung buhay pa o patay na si Jonas. Ang pinakamahirap yung hindi mo alam ang sagot. That's the hardest part. Walang closure. Medyo conflicting na emosyon. Magtatalo talaga siya sa loob ng iyong puso. The only thing that we can hang on right now is hope. April 28, noong nakaraang taon naman huling nakita, sa Taytay Rizal, ang Indigenous People's Rights Defender na si Dexter Capuyan. Ang kapatid niyang si Eli, ramdam pa rin ang pangungulila sa kanyang kuya. Ilang araw na ang lumipas, ilang linggo, mahigit isang taon na, tumigil na ako sa pagbibilang. Dahil bawat araw na dumadaan, nadadagdagan ng sakit. Kabilang si Dexter sa 14 na umano'y biktima ng enforced disappearances sa ilalim na administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nila, isa sa mga pinakamasakit na krimen, no? Na mararanasan ng kahit sinong kamag-anak yung enforced disappearance dahil hindi mo alam yung estado ng iyong mahal sa buhay. Wala kang puntod na pupuntahan. Hindi mo alam kung saan nahanapin ang mahal mo sa buhay. Naipasa ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act noong 2012. Pero hindi raw yan sapat, lalo't nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang mga pagdukot. Kaya panawagan ng grupong karapatan sa mga mambabatas magkaroon ng pagdinig tungkol sa enforced disappearances. May papel ang ating legislative bodies na magsilbing oversight, no, sa kung paano ito pinapatupad. Pinapatupad ba to o inaikutan? Pinapatupad ba to o inaapakan? Pero habang wala pa yan, patuloy daw naaalalahanin ng mga kaanak ng mga desaparecidos ang mga mahal nila sa buhay. Hindi raw sila hihinto sa paghiling ng hustisya sa pag-asang sila'y makakapiling nilang muli. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.